Nagbabago
Purihin po ang Panginoon. Nakakaupo na po tayong lahat. Purihin po ang Panginoon sa isang masayang pag-aawitan. Ito po ay pasimula lamang ng mga bagong worship team. Susunod po ay ibababad na po natin ang ating mga thyroid glands, ang ating lalamunan. Mura po ngayon ang lemon. No? So, isang paraan na pinupuri natin ang Panginoon ay pamamagitan ng ating pag-awit para sa Kanya. No? Hindi naman kailangan pagkaganda-ganda ng ating boses. Ang tinitignan ng Diyos, hindi yung ating boses. Ang tinitignan ng Diyos ay ano? Puso. Ang puso natin, kung handa tayong magpuri sa Kanya sa anumang kaparaanan. Ngayong umaga, tayo po ay magugulay-gulay. No? Pakinggan po natin ang salita ng Diyos sa umagang ito, dadalhin sa atin ang ating butihing pastor, si Pastor Dan Dawat. Siya po ay magpapatuloy na. Purihin ng Panginoon. Alala ko ng mga panahong nagmi-mission kami sa Quezon Province. Walang music team. Akapela lang. Di ba? Nakapunta niyo ba yan? Ang matatagal na sa Panginoon. Nasa ilalim ng mangga. Yung mga nag-i-start, pastor. Ganon. Mga nag-i-start. Nare-reveal ba yung age ba ganun? Age Age is just a number. Okay. Sige lang yung ating screen. Mabuti ang Panginoon. Amen? Amen. Pero talaga kapag merong technical problem. Kaya kailangan dumami ng mga dumami ng mga tawag dito, mga kapatiran na tatayo. Tatayo para sumama sa sa gawain, di ba? Tayo ay tinawag ni Lord, meron tayong gifts, meron tayong talents. Amen? And tayo ay gagamitin ni Lord. So, okay, so tayo manalangin. Panginoon Diyos, salamat sa umagang ito. Patuloy kayong maihayag sa aming kalagitnaan. Ikaw lang ang maitaas. Ako po, Panginoon, ay gamitin mo bilang iyong lingkod para magpahayag ng mga salita mo. Ang aking mga bibig ay iyong gamitin. Ang isip at puso, Panginoon. Ikaw ay manahan at ikaw mismo, Panginoon, mangusap sa aming lahat. Salamat sa araw na ito. At aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. So, ang aking message for today is God's Word and your Word. So, salita ng Diyos at ang iyong salita. Okay, ano ba yan? Ano ibig sabihin nun? So, naalala niyo yung last time na nandito ako, ay ang message ay for the past ilang weeks yon, diba, tungkol sa trust issues pagtitiwala natin sa Panginoon. Amen? And makikita natin doon sa mga kwento, yung mga Israelita hindi nakapasok sa lupang pangako agad. Sila'y paikot-ikot sa disyerto ng 40 taon dahil sa kanilang hindi pagtitiwala sa Diyos. Ang Diyos kasi meron ng sinabi. Okay? Meron na siyang sinabi. Pangako nga niya, nung panahon pa ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, meron na siyang pangako. Eh, nung dumating yung panahon na 400 years later, na si Moses na yung nagsabi sa mga Israelita na palalayain sila ng Diyos. Diba? Sino bang ayaw nun? Kasi nga 400 years ikaw ay alipin.
Okay? So, makikita natin doon sa kwento. Yan. Okay. Yan. Maganda yung boses, Pastor. Okay, iba palang speaker yung ginamitan. Ayun, so, yung mga Israelita, meron silang mindset, meron silang pananaw, kaisipan ng isang alipin. Kaya nga hindi nila nalagpasan yung pagsubok na yon. Problema, meron kaagad. Okay, so, recap lang natin real quick. Merong tale of two stories sa Numbers 13, verse 30 to 31. Sabi doon, but Caleb, so ito na yung pagkatapos nilang, nagtik-tik sila, so nag-spy out sila doon sa lupa. Pagbalik nila, merong report na dinala kay Moses, di ba? Naalala niyo yun, meron silang daladalang ubas. Isang grape na, ang tawag doon? May tawag doon eh. Yeah. Buwig ba yan? Isang buwig ng ubas, pero yung buwig ng ubas na yun, kailangan buhatin ng 2 tao. Isipin nyo kung gaano kalaking ubas yun, di ba? Tapos sabi nila, maganda yung lupa, nag-uumapaw, kaya tama sabi ni Lord, land overflowing with milk and honey. Kaya lang, yung kasama ni Caleb sa ni Joshua, ang sabi, hindi lalaki ng mga tao doon, lalaki ng dingding, lalaki, mga higante, hindi natin kaya. Verse 30, but Caleb quieted the people before Moses and said, let us go up at once and occupy it, for we're well able to overcome it. Then the men who had gone up with him said, we are not able to go up against the people, for they are stronger than we are. So, gusto ko pakita sa inyo, mayroong 2 point of view o mayroong 2 kwento na makikita natin dito is, sabi ni Caleb, tara, punta tayo, for we are well able to overcome it. Sabi ng 10 spies, we are not able to go up against the people, for they are stronger than we are. Sino kaya sa tingin nyo ang tama? Wala actually tama dyan, parehas tama. Bakit? Kasi kay Caleb sa kay Joshua, para sa kanila, kaya natin to kasi kasama natin ang Panginoon. Para sa 10, hindi natin kaya. Okay? So, nakikita natin sa story na yung pareha silang tama. Kasi si Caleb sa si Joshua, nakapasok sila sa lupang pangako. Yung 10, hindi nakapasok. Di ba? So, makikita natin, yun ay kanilang perspective, yung kanilang pananaw, yun yung kanilang sinabi. Okay? Yun yung kanilang sinabi. And kailangan natin ma-realize dito sa story na to, okay? Kailangan natin i-align. Okay? I-align natin yung ating pananaw, yung ating pananalita sa mga pangako ng Diyos. Amen? Kesa doon sa nakikita natin sa ating paligid. Dahil nakikita ng 10 espiya, totoo nga. Totoong may matataas yung dingding. Totoong merong mga higante. Totoong merong obstacle. Diba? Totoo meron. Those are the facts. Diba? The facts are there. Pero, ang sabi ng Diyos sa kanila, itong lupa na ito ay para sa inyo. Okay? So nagtatalo palagi at nangyayari sa atin yun, nangyayari din sa akin yun. Pag may pangako ng Diyos, pag may nabasa ko sa Bible, ay, Lord, kasi, di ba, meron tayong ganon na pananaw, kasi meron tayong reasoning na tinatawag, na pag binasa natin, kanina ang ganda ng binasa ni Sister Lynn, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not His benefits, who forgives our iniquities. Pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. And sometimes, pag dumaan tayo sa buhay, nagkamali tayo, isipin natin parang hindi ako pinatawad ni Lord. Di ba? Meron tayong ganung pananaw, meron ganung pag-iisip. Pero sinabi ng salita ng Diyos, who forgives some of your iniquities. Sinabi bang some? Ibig sabihin, iilan lang sa iyong mga kasalanan ay pinatawad ng Diyos. Sinabi ba yun? Tingnan nyo ulit. Psalm 108, who forgives all. Sabi nyo, all? All. Lahat. Nakikita ba natin yun? Pag sinabing all, lahat. And sometimes, di ba, yung last time na nandito ako, meron akong example, di ba, yung mga bola ay matanggal. May mga thoughts na umiikot sa ating isipan na sometimes hindi matanggal. Di ba? Kaya kailangan
patuloy natin bumababad sa salita ng Diyos. Amen? Amen. So, forgive. Merong sinasabi ang salita ng Diyos at meron tayong mga iniisip. Nagka-clash yun eh. Okay? So, sino ang dapat mangibabaw? Di ba? Salita ng Diyos. Okay? So, dito sa sitwasyon na ito, makikita natin na pare silang tama. Tama si Caleb saka si Joshua, tama yung 10 spies, di ba? So, kasi lahat, nilakaran nila yun eh. Di ba? Nagalis ng Diyos sa kanila. Hindi nakapasok. Damay si Caleb saka si Joshua. Pero, si Caleb saka si Joshua, nakapasok. Okay? So, today, gusto kong ipakita sa inyo ang itong isda na ito. Kita niyo yung isda na yan. Goldfish. Yung isda na yan, meron yung environment. Diba? Ang isda na yan, kailangan nasa tubig. Kasi pag wala sa tubig yan ay mamamatay. Di ba? Kunti lang, saglit na panahon lang. Di ba? Pag nilipat mo, yan, kailangan may laging kagad sa tubig yan. Kasi kung hindi, mamamatay. Gusto kong ipahayag sa inyo rin, meron din tayong environment na kailangan lakaran. Amen? Para tayo ay mabuhay and mag-flourish. Diba? Kasi topic natin for the past few months, mag-flourish. Nais ng Panginoon na tayo ay yumabong. Okay? Dumami yung ating mga dahon, dumami yung ating mga bunga, mag-flourish. Merong tinatawag na tamang environment. Ang tawag sa environment yan, yung faith environment. Yung environment ng faith. Kung nakita natin sa Genesis, nilagay si Adam sa si Eve sa Garden of Eden. Di ba? Eh nakita natin, alam na natin ang nangyari, nagkasala si Adam at si Eva, di ba? Kumain sila ng hindi dapat kainin, sumaway sila sa utos ng Diyos. In short, nawala sila sa garden. Okay? Kung nawala sila sa garden, ang nangyari, so hindi ko na ipapakita yung proseso kung ano nangyari, pero ang nangyari is yung garden ay napunta na sa ating heart. Yung heart na natin yung garden. Nakikita nyo ba yun? Napipicture out nyo ba yun? Parang inisip natin sana nasa Garden of Eden pa ako. Sana. Diba? Sana nandun pa tayo, kumakain tayo ng mga... hindi na, tapos na yun, nangyari na yun. Nagkamali na si Adan at tayo ay lumalakad na ngayon sa ating, tawag dito, sa salita ng Diyos, sa presensya ng Diyos. By the way, yung gate. Kasi tumama sa mamasak yan. May nagsarado eh. Parang may napindot yan. Parang napindot ata nung nastas. Okay. Nalito lang. Bigla nagsara. Okay. So, Tamaan yung sasakyan mo sa likod. Tumama. iba-buffing na lang ako may kulay blue. Pag may nakaharang, hindi tutuloy. Automatic yan. Bigla nagsarado. Okay. Balik tayo. So, yung ating heart, yung puso natin, yun yung naging garden. Okay? So, Proverbs chapter 4. Sabi doon, my son, give attention to my words, incline your ear to my sayings, do not let them depart from your eyes, keep them in the midst of your heart. Okay? Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them, and health to all their flesh. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Okay? So yung puso natin, doon nanggagaling kung anong issues ng buhay. Kung ikaw ay palaging depressed, kung ikaw ay palaging discouraged, kung ikaw palaging mainitin ang ulo, meron lang konting biglang sasabog o kung anong yan. Lumalabas yan galing sa ating puso. Okay? Parang yan toothpaste, di ba? May toothpaste naman kayo sa bahay, di po ba? Nagsisikrili naman tayo. Or meron tayong ketchup, di ba? Meron ketchup na or anything. Pag in-squeeze mo, kung anong laman, lalabas. Di ba? Toothpaste, in-squeeze mo yan, lalabas toothpaste. So ganun din, ang ating puso, parang yung container.
Kapag na-squeeze tayo ng pressures ng buhay, kung ano yung laman yan, lalabas. Okay? So kung ang laman ng iyong puso, excuse me, ay ang palagi mong napapanood ay yung away at gulo sa telebisyon. Diba? All throughout the week, ang napapanood natin yung kadramahan. Kapag tanghali or hapon, di ba? Yung drama-rama sa TV or whatever. Or kung ano man Netflix na yan, nag-Netflix marathon ka, TV marathon. Kung ano yung napapanood mo, napapakinggan mo, nakakasama mo, yan ang natatanim sa puso mo. Kaya pag dumating ang hamon sa buhay, na-squeeze ang iyong buhay, lalabas kung anong laman ng puso. Kaya doon mo makikita, bakit ako palaging malungkot pag may problema? Kasi nga, napapanood mo sa TV. Kapag yung bida dumaan sa problema, ang unang gagawin niya, iiyak siya. Natatawa kayo, di ba? Tama naman. Tama. Bakit? Kasi kung ano yung laman ng puso, lalabas. Okay? Kaya yung Garden of Eden na sinabi ni Lord kay Adam, alagaan mo yung hardin na yan, wala na yung physical garden na makikita mo. Ang garden na natin, yung ating puso, kasi nga, eto na. Yung kailangan natin ingatan na dapat ang pumapasok dyan ay yung tamang pananim. Tamang halaman lang. Okay? Naiintindihan po ba natin? Amen. So meron lang tayong konting teaching. Mark chapter 4, ang sabi ni Jesus dito, kasi nagturo siya ng parable, di ba? Mayroong the farmer went out to sow, naghasik siya ng mga binhi, so may nalaglag dito. So, in short, so nagtaka yung mga disipulo, lumapit sa kanya, Lord, ano ba ibig sabihin nito? Di namin maintindihan. So sabi ni Jesus sa kanila, verse 13, He said to them, do you not understand this parable? How then will you understand all parables? Pag hindi mo naiintindihan yung parable na to, hindi mo mauunawaan ang iba't ibang parables. Okay? Ang sabi nito, sabi ni Jesus, the sower sows the word. Yung farmer, siya maghahasik ng binhi. These are the ones by the wayside where the word is sown. Ini-explain ng Panginoong Jesus na yung nakarinig, okay, nakarinig ng salita ng Diyos. Di ba sabi doon, yung unang example, may ibon na dumating. Di ba? Wayside, may ibon na dumating, tunuka yung mga binhi. When they hear, Satan comes immediately and takes the word that was sown in their hearts. So again, makikita natin yung puso natin ay kung saan merong naitatanim ng mga binhi. Ayaw ng kaaway na ang salita ng Diyos ay mapunta sa iyong puso. Kaya nga, lahat gagawin niya, paglabas mo ng simbahan, di ba? Paglabas mo ng church, paglabas mo ng kung ano man, galing Bible side, paglabas mo dyan, gagawa siya ng paraan para matanggal ang narinig mong salita. Guaranteed yan. Bakit? Kasi ayaw niyang maitanim yan sa iyong puso. Di ba? Paano paraan? Pag uwi mo sa bahay, makikita mo yung TV. Di ba? May kapitbahay kami niyan nung matagal na sa church, dun sa Bacoor. So, pagkatapos ng church, maririnig ko agad, nagbukas ng It's Showtime. Wala na, nakakalimutan na. Kaya pag midweek prayer, pumupunta, ang lagi niya sinasabi, pag-pray mo ko kasi dami kong problema, daming ganito, daming ganyan. Paano? Yung preaching ng Sunday, pag uwi sa bahay, nawala na agad kasi nga, Satan comes immediately and takes away the word that was sown in their hearts. Kaya kailangan natin ma-identify ano yung mga bagay na posibleng magtanggal ng word sa ating mga puso. Ano man yan? Ito ay sabihin natin, paglabas mo ng bahay, may nakita ka. Nakita mo yung may utang sa'yo at hindi pa nagbabayad. So, nainis ka, galit ka kagad. Di ba? Nawala na yung word sown in their hearts. Gets ba natin? Ayaw na ayaw. So, ang first way para ingatan natin yung ating heart is bantayan natin. Maging matiyag tayo. Tignan natin ano yung mga bagay na posibleng magtanggal ng word sa ating hearts. The enemy will always try to take away. Bakit? Alam niya makapangyarihan ng salita ng Diyos. Sabi sa Bible, the Word of God is incorruptible.
Happy sabihin incorruptible, hindi napapanis. Okay? Hindi nabubulok. Yun ang sabihin incorruptible. Ang salita ng Diyos, pag naitanim yan, yan ay talagang tutubo. So, nasa iyo na lang kung paano, ano mangyayari sa buto na yun once na tumubo. Kaya, punta tayo sa susunod na example. And likewise, the one sown on stony ground, who when they hear the word, immediately receive it with gladness, and they have no root in themselves, and so endure for only a time. Yung salita ng Diyos, okay? Pag naitanim yan, magkakaroon yan ng ano, di ba? Nag-ano na kayo ng example sa school, or kaya nagtanim na tayo, merong buto, tinanim mo. Yung buto, magbe-break out talaga yan, di ba? Bubuka yan, merong root, di ba? Yung pinakaunang root, bababa yan. Talagang once na yung seed ay nilagay mo sa lupa, may kapangyarihan talaga yan na tumubo. Okay? Ngayon, itong example na to, napunta sa lupa. Kaya lang, stony ground, maraming bato. So, yung binhi, hindi nagkaroon ng malalim na roots. Tumubo siya, diba? Tumubo siya, nagkaroon ng dahon, pero dahil walang root, yung araw dumating, nalanta na siya. Kailangan natin bantayan ang example nito kasi ito yung ating heart na. Responsibility na natin yan. When tribulation or persecution arises for the word's sake, ang persecution and tribulation, dumarating yan. Okay? Sabi nga ni Jesus, in this world, you will have tribulations. You will have trials. Sabi ni Jesus yan. Okay? At sabi niya, but be of good cheer. Ano yung sabihin ng be of good cheer? Magpakasaya ka. Bakit? Lord, ba naman? Meron akong trials na naman. Dumadaan na naman ako sa trials. Pero bakit sinabi ni Jesus, magpakasaya ka? Bakit? Kasi sabi niya, because I have overcome the world. Napagtagumpayan na niya. So kaya nga masaya, kasi nga alam mong na nagumpay na si Jesus at meron siyang pattern na ibibigay sa iyo para ikaw rin ay lumakad sa kapangyarihan, lumakad sa victory. Nagigets ba natin? So meron tayong konting teaching na dito moment. Kailangan si maintindihan na yung word is powerful. But the word is powerful only depending sa environment kung nasaan yung word. Kaya yung heart natin, kailangan matanggal yung mga stony parts ng ating heart. Ano ba yung mga stony parts na yan? Yan yung matitigas na part ng puso natin na ayaw pa natin bitawan. Diba? Sinabi na ni Lord, patawarin mo na. Ayaw pa rin bitawan. Lord, kasi ganito ginawa niya. Diba? It's so hard. Ang tagal na dyan sa heart mo. Ayaw pang bitawan. So tuloy, ang nangyari, hindi nagiging fruitful. Gets po ba natin? Hindi nagiging fruitful kasi nga, walang ganong roots. Kailangan tanggalin yung mga stony parts. Okay? Alam niyo na yan, matagal na naumusap si Lord sa inyo. Ang hinihintay lang ni Lord, ang iyong pagsunod. Kaya tingnan mo katabi mo, sabi mo sa kanya, sister, sumunod ka na. Brother, sumunod ka na. Hallelujah. Kasama rin po ako dyan. Okay, mag-alala. Lahat tayo ay binabago ng Panginoon araw-araw. Amen? May mga bagay sinasabi si Lord sa atin. Sometimes ayaw pa natin sumunod kasi either natatakot tayo o marami tayong inaalala, di ba? Pero ang sabi lang ng Panginoon, tiwala tayo sa Kanya. Amen? Pangatlong example, these are the ones sown among thorns. Okay? These are the ones who hear the word and the cares of the world, the deceitfulness of riches, and the desires for other things entering choke the word, and it becomes unfruitful. So yung binhi na itanim, nagkaroon ng roots, tumubo siya, maganda yung halaman, kaya lang walang fruit. Bakit? Kasi merong thorns. Meron kaming lupain sa Bicol, naalala ko nung umuwi kami isang beses. Ang daming thorns doon sa paligid ng saging. Masagingan yun eh. So pagdating namin, tinanggal namin yung thorns. In 1 week. In 1 week lang. Namunga. Nakita na namin yung shoots ng mga saging. Uy, ang bilis ah. Bakit? Kasi yung thorns,
hinihigop niya yung mga nutrients. Kaya importante sa puso natin. Okay, garden natin ang ating puso. Amen? Garden. Bantayan natin. Tanggalin natin yung mga thorns. Okay? Tayo may responsibilidad dyan. Okay? Natanggalin yung mga thorns. Ano yung thorns? The cares of this world. Lagi mong iniisip, ano ba yung kakainin natin bukas? Ano ba sabi ni Lord? Ano ba sinabi ni Jesus sa Biblia? Huwag mong alalahanin ang iyong kakainin bukas. Huwag mong alalahanin yung isusuot mo. Huwag mong alalahanin. Kasi nga, kung titignan natin, sabi ni Jesus, ang mga ibon nga di ba? Pinapakain. Araw-araw. Araw-araw. Hindi naman nagtatanim. Hindi nagtatanim. Di ba? Kasi bakit? Sabi ni Jesus, itindihin niyo yan. Mas higit pa ba sila sa inyo? Di ba? Sabi nga, O you of little faith, ikaw na anak ng Diyos, ikaw anak ka ng Diyos. Di ba? Nakapunta na kayo sa bahay ng sabi natin, ng kaibigan mo, di ba? Papunta ka sa bahay ng kaibigan, ikaw ba yung dediretso sa kusina at bubukas ng rep? At gaganon ka ng ano bang pagkain dito? Magagawa mo ba yun? Hindi. Di ba? Bakit? Nakakahiya yun. Di ba? Di ba? Inibitahan ka, ay tara, punta tayo sa bahay niya, may Bible study, gano'n. Tapos, pasok ka sa bahay, bukas ka agad sa rep, sa bahay ni Tileni, Bible study every Wednesday. Pasok sa anong pagkain dito? Halukay. Hindi mo magagawa yun. Di ba? Nakakahiya yun. Bakit? Kasi hindi ka anak. Di ba? Pero yung anak, di ba? O kamag-anak, pasok, di ba? Bukas na rep, anong pagkain dyan? Di ba? Scoop ka agad ng biga o ng kanin, di ba? Unong ulam. Ganun, malakas loob. Kasi anak. Ganun din natin tignan yung sarili natin dahil anak tayo ng Diyos. Di ba? Ang sabi ng Bible, merong promises. The promises of the Lord are yes and amen. Ang Panginoon nagpangako, kaya nga babasahin natin yung salita ng Diyos. Babasahin natin dahil nandito ang lahat ng pangako. Ito nga, pagdating ko ulit, yung binasa kaninang umaga, kanina. Di ba? Hindi lang yun yung benefits ng Panginoon. Hindi lang forgiveness ng ating kasalanan. Ano pa? Healing ng lahat ng ating karamdaman. Hindi some. Hindi iilan lang. Lahat. Ano ibig sabihin nun? Kahit cancer, kahit tumor, kahit anong klaseng karamdaman. Pinagaling niya lahat. Ano pa? He redeems your life from destruction. He crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things. Ang daming benefits ng Panginoon. Pag binasa mo, New Testament lang, 1,400 na promises ng Panginoon. 1,400. Kung ilagay mo araw-araw, di ba, yung 1,400 niyan, at least meron kang 2 o 3 promises araw-araw. Parang, meron bang promises? Meron! Marami! Kasi ang problema, hindi natin nakikita dahil kulang yung ating stay sa Word of God. Kulang yung environment, kung nasaan dapat tayo, parang tayong isda na wala sa aquarium. Diba, nagpipray, Lord, di natin alam gagawin, nakasulat na rito. Nakasulat na. Okay? So, the cares of the world, the deceitfulness of riches. Isa example dito, yung pag yumaman ka na sa Panginoon, yumaman ka na, pinagpala ka na. Diba? Tapos nakakalimutan na mag-church. Marami ang nakikita ang businessman na ganyan, no, sa churches in your life. Pag midweek, nung sila may problema, midweek service nandun, prayer meeting every Tuesday nandun, merong outreach every Thursday, pupunta sila ron. Halos araw-araw na sa church. Lord, merong problema, ganito. First, dumating. Nung nasagot na yung problema, dumating na yung biyaya ng Panginoon. Wala na. Nasa Hong Kong na. Kung saan-saan ang lupalop ng daigdig. Deceitfulness of riches. Nadideceive tayo. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo kasi bawat sa inyo ay yayaman. Amen. 2, 3 lang inagay. Ulitin ko, sinasabi ko sa lahat kayo dito yayaman. Amen! Amen? Kaya tandaan natin to. Pag dumating yung point na pinagpala ka na ng Panginoon, huwag mong kakalimutan
ang kaharian ng Diyos. Yung pa rin ang priority. Amen? Kahit na tayo ay yumaman na, meron tayong mga businesses, meron tayong mga sakyan, may mga bahay na tayo, huwag natin kakalimutan. Kasi sabi nga sa Deuteronomy 8, it is God who gives you the power to get wealth. Ang sinasabi yun, pag binasa mo pa yung verses na yun, huwag mong kakalimutan ng Diyos. Okay? Dahil bakit? Para saan yung kayamanan? Para maging pagpapala ka sa marami. Tignan mo katabi mo, sabi mo sa kanya, ikaw ay pagpapala. Dili, tignan niya, ikaw ay pagpapala sa marami. Yun ang purpose ng Panginoon. Okay? Huwag natin hayaan yung deceitfulness of riches, yung cares of this world, deceitfulness of riches, and desires for other things. So lumaki na yung puno, di ba? Pero dahil nga may thorns, may deceitfulness of riches, hindi na mumunga. At ang bunga ng isang Kristiyano ay ano? Anong bunga ng Kristiyano? Kristiyano din. Di ba? Ang bunga ng mangga-mangga din, di ba? So ikaw ay Kristiyano, meron ka rin nasyesiran, may nababahaginan ka rin, meron ka na di-disciple, di ba? At least this year, meron ka na akay na isa. Meron ba? Tingnan niyo yung buhay, meron pang ilang months. Basta 2 buwan pa, no? November, December. Meron ka pang 2 buwan na i-duplicate yung sarili mo. Di po ba? Kaya kwentuhan kami the other day nung doon sa General Trias kasi nga meron mga konting Bible sabi ko sa kanila, isipin nyo, napakabuti ng Panginoon. Ang dami na natin naakay sa Panginoon. Diba? Yung aming maliit na Bible study doon, lumalaki. Ang dami na namin nahatak sa church. Dami na namin na ano. So, kayo rin. Ganon. Meron tayong pag-akay. Huwag natin kakalimutan dahil sabi ng Panginoon, yung ating Great Commission, di ba? Go out there into all the world, preach the gospel to every nation, di ba? Discipling them, di ba? Teaching them to observe all things I have commanded you, and I will be with you always. So, ito natin, yung heart, the heart is the place where you create that environment of faith. Amen? Yung heart natin, kaya kailangan bantayan natin. Tanggalin natin yung mga stones, yung mga rocks, yung matitigas na part ng ating puso, yung mga thorns. Tanggalin natin lahat. Kasi bakit? Ang nais ng Panginoon tayo maging fruitful. Amen? Isaiah 55, sabi doon, my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. For as the rain comes down, and snow from heaven, and do not return there, but water the earth, and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me void. Void meaning walang nangyari. Void, ibig sabihin walang katuturan. Ang salita ng Diyos, pag lumabas sa bibig niya, hindi babalik ng walang accomplishment. Nakikita ba natin yan? Sabi, it shall accomplish what I please and shall prosper the thing for which I sent it. So, ang salita ng Diyos, isinulat. Di ba? Sinulat na. Kasi dati, nung panahon ni Abraham, Isaac, wala naman silang Bible. Di ba? Nung panahon ng mga Israelita, wala naman silang Bible. Kaya mapalad tayo sa panahon natin, meron na tayong Bible. Meron tayong basis. Meron sinasabi na salita ng Diyos na the word coming out from the mouth of God, nandito na. The word was spoken so that it can be written. And it was written so that it can be spoken. Ano ibig sabihin nun? Sinulat ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay sinulat, isang record. Ni-record na ng Panginoon yung kanyang will, kanyang kalooban. Para pag nabasa natin, pwede na nating sabihin. Bakit? Kasi kailangan ng tandem dito sa lupa. Di ba? Once the word of God goes into your heart, it comes out of your mouth. Bakit? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya nga, minsan, makikita natin sa buhay natin, pag may, diba, minsan na-trigger tayo, nagalit tayo, may luha sa bibig natin, kasi yun ang laman ng ating puso. Okay? At kung gusto natin na maayos ang lalabas sa ating bibig, anong gagawin natin? Papalitan natin yung laman ng ating puso. For example, kay parent, manak, ang kulit nyo. Ba? Meron tayong ganun tendency. Mga pasaway kayo,
kung ano nang sasabi mo, which alam mo, hindi naman nakakatulong sa bata. Yung mga magulang dito magsabi ng amen. Kasama ako dahil magulang din ako. So, napapansin ko na kapag parang hindi na tama yung sinasabi ko dapat So, babalik ako sa salita ng Diyos, babasahin ko ano dapat ang sinasabi ng isang magulang sa mga bata. Nasabi sa Isaiah 55, that all your children are taught of the Lord, great is their peace and undisturbed composure. All your children are taught of the Lord. Isaiah 54 pala. All your children are taught of the Lord, great is their peace. In righteousness they are established, they are far from oppression. Lagi kong pinag-pray sa mga bata. Nakakatuwa na lumalaki sila na ang tatalino. Sabi ko, minsan tanong ng tanong, Daddy, what's this? What's the meaning of this? Daming questions, daming tanong. Dahil na-enlarge yung kanilang capacity. Kasi kung gusto mong maganda yung kalalabasan ng kanilang mga buhay, ang sasabihin mo rin sa kanila ay mga salitang merong buhay. At ang salitang merong buhay ay ang salita ng Diyos. Wala nang iba. Okay? Yung newspaper, may nagbabasa pa ng newspaper, yung karamihan sa social media, karamihan sa TV, ay hindi buhay. Okay? Karamihan dyan ay distraction, gloom, doom. Kung nakikita tayo, puro gera, nakaka-distress, nakaka-depress. Di ba? Kaya ang gusto natin ng buhay, huwag tayo salita ng Diyos. Romans 10, verse 17. So then faith comes by hearing. So how can we make sure yung environment of faith ay maganda? Pupunuin natin yung environment natin ng salita ng Diyos. The Word of God comes, or the faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. So, tanungin ko kayo, kailan lang ba kayo nakikinig ng salita ng Diyos? Pag Sunday lang ba? Pag Bible study lang ba? So, titignan natin isang oras sa Sunday. Actually, 30 minutes pa lang ako nag-preach. 30 minutes sa Sunday, 30 minutes sa Bible study. Sa loob ng isang linggo, meron ka isang oras. Tingin yung sapat na ba yun? Bigyan ako sa example dati, di ba? Sabi ko sa inyo, tara, lilibre ko kayo sa buffet. Sa pinakamamahaling buffet. Pero ang usapan natin, hindi ka kakain ng isang linggo. Kakayanin nyo ba yun? Hindi, di ba? Bakit? Kasi ang physical mong katawan, kailangan mong kumain at least 2 or 3 times a day. Di ba? Okay, gets ba natin? So yung tamang environment na yung ating spiritual na katawan, ano pinapakain natin? Isang hour lang sa loob ng isang linggo. Ano mangyayari sa'yo spiritually? Kaya nga maraming Kristiyano, nakakalungkot ito, paulit-ulit ang problems. Paulit-ulit ang problems. Diba? Na Lord, ito tandaan natin si Lord, hindi siya, He's not moved. Ibig sabihin, hindi siya kumikilos sa pamamagitan lang ng iyong emosyon. Okay? Paano? Lord, umiyak ka na, tutulo na yung luha. Meron kasi minsan, naalala ko isang preacher, sabi, hindi kikilos ang Panginoon ang hindi nakikita ang inyong luha. Narinig ko yun sa kaibigan ko, sabi niya, sa kaibigan niya, anong gagawin natin? Kailangan daw may luha. So, lalapit sila sa Panginoon, pray, kailangan may luha. Wala naman silang naisip na nakakaiyak. Sige, mag-isip ka ng hindi maganda para lumuha ka. So, ginawa nila kasi hindi sila naluluha, naghiwa sila ng sibuyas para matluha. Well, religious thinking will always mess up your faith. Okay? Sinasabi ng salita ng Diyos, God is moved by your faith. Kaya lagi niyang ni-rebuke yung disciples na bakit wala kayong pananampalataya? Bakit wala? Lagi niyang tanong yan. So, faith comes by hearing. And hearing by the Word of God. And sabi sa 1 Timothy verse 6, fight the good fight of faith, lay hold of eternal life. Fight the good fight of faith. Kung merong pakikibaka, hindi sa kaaway, hindi sa kapitbahay pala. Okay? Kung makikipagbaka ka, makikipag-away ka, hindi sa kapitbahay, hindi sa kapatiran, hindi sa kapatid mo, hindi sa asawa, hindi sa ex mo. Okay? Fight the good fight of faith. Ibig sabihin, makipagpuno ka.
Lay hold on eternal life. Bakit? Kasi may laban, may kaaway na gustong kunin yung word. Okay? And sabi sa Bible, makibaka tayo. Huwag tayong aatras na. Hebrews 10 verse 39. Mag-close na tayo. But we are not those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and preserve their souls. We are not those who shrink back. Hindi tayo umatras. Pinamulit katabi mo, sabi mo sa kanya, sister, brother, hindi ka umaatras sa laban. Dali, sister, hindi ka umaatras. Okay? We're not those who shrink back. Bakit? Kasi may salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, sinulat to para makita sa buhay natin. At pag in-evaluate natin yung buhay natin, parang, oh Lord, hindi ko pa nakikita tong area na to. Ha? Matuloy ka makibaka. Huwag kang tumigil hanggat makita mo yung pangako ng Diyos na may maihayag sa buhay mo. Ay, kita mo na, nag-gets ba natin to? Kailangan kasi makita ang salita ng Diyos sa buhay natin. Amen? Amen. Kasi bakit? Bukod sa pagpapalain naman tayo ng Panginoon, yung mga tao sa paligid natin, pagpapalain, kasi yun naman ang pangako ng Diyos eh. Diba? And dito ako mag-end. Kasi nagsimula ako kay Caleb. Diba? Kay Caleb. Si Caleb ay nakapasok sa promised land. Okay? So, nakita natin, no? 40 years. 40 years sila sa wilderness. Isipin mo na lang yung pinagdadaan ni Caleb. Yung mga kasamahan ko. Diba? Kasi di nagtiwala. Tuloy, nandito tayo paikot-ikot, di ba? Paikot-ikot sa wilderness. Pero si Caleb, 40 years niyang hinawakan ang pangako ng Diyos. Okay? Hindi siya tumigil. Kahit matanda na siya. Kaya ang picture na yan eh. Hindi nakalagay dyan. Okay. Joshua 14 verse 6 to 15. Dito na ako tatapos. And the children of Judah came to Joshua and Gilgal and Caleb. Si Caleb na kanina pinag-uusapan natin, sabi, pasok tayo, kaya natin yan. Siya rin si Caleb. Sabi dito, you know the word which the Lord said to Moses, the man of God, concerning you and me in Kadesh Barnea. Kumbaga sabi ni Caleb kay Joshua, naalala mo ba ang sinabi ni Lord sa atin? Sabi niya sa verse 7, I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land. I brought back word to him as it was in my heart. Nevertheless, my brethren, who went with me, made all the people of the heart melt, but I wholly followed the Lord my God. So surely Moses warned that they saying, surely the land where your foot has trodden shall be your inheritance and your children's forever, because you have fully followed the Lord my God. Ano ba yan? Alarm mga tato. Okay, sorry ah. Panira yung alarm. Time's up. Time's up na nga eh. Nag-alarm. Nag-set ako ng alarm para ano. Pero time's up na. Kaya nga tapos na tayo. Dito na tapos. Nevertheless, kami na doon. Nevertheless, my brethren, who went up with me, okay, made the heart of the people melt, but I wholly followed the Lord my God. Okay? So Moses swore on that day, sabi doon, Moses swore on that day, surely the land where your foot has trodden shall be your inheritance and your children's forever, because you have wholly followed the Lord my God. So, inano lang dito, nirecap lang niya kay Joshua kung ano nangyari. Nasabi doon sa verse 10, now behold, the Lord has kept me alive, as He said, these 45 years. Sipin yun, 45 years. Kasama siya doon sa paikot-ikot sa wilderness, pero yung pananampalataya niya, hinawakan lang niya. Dahil alam niya, pag nakapasok siya, kanya yung inheritance na yun. As yet, sabi niya, I am as strong this day as on the day that Moses sent me. Just as my strength was then, so is my strength for war, but for going in and for coming out. Going out and for coming in. Now, therefore, give me this mountain which the Lord spoke in that day. For you heard that day how the Anakim, the giants were there, that the cities were great and fortified. It may be that the Lord will be with me. I shall be able to drive them out, as the Lord said. And Joshua blessed him.
and gave Hebron to Caleb as son of Jephunneh as an inheritance. In short, nakuha niya yung kanyang inheritance. Ay nais ng Panginoon. Nakatulad din tayo ni Caleb na nakuha natin inheritance. Di ba? It took him 45 years. Di ba? Isipin mo yung pinagdaanan ni Caleb. Di ba? Isipin mo yung kanilang pinag-iisipan na parang, sorry, kung may galit siya sa mga kapatiran. Di ba? Kapatiran niya, pero hindi niya hinayaan yon. Di ba? Hindi niya hinayaan yon para siya ay makapasok sa promised land. Nais ng Panginoon, makuha natin yung ating inheritance. Amen? Amen. Tayo mag-pray. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Sa maiksing oras na ito, Panginoon, ikaw ang patuloy na mangusap sa aming puso at isipan. At dalangin ko po, Panginoon, na bawat sa amin ay lalabas ng may karagdagang kalakasan, may karagdagang katatagan sa aming pananampalataya at aming pangaawakan ang iyong mga salita at aming ito'y sasabuhay sa aming mga pang-araw-araw. Salamat sa araw na ito at aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, Pastor. Thank you, Lord Jesus, sa mensahe na dinala sa atin ngayong umaga. Meron pang naka-assign na mag-collect ng offering. So, tinatawagan po ang the sisters of Tabon 1 na mag-collecta ng offering natin. At tinatawagan ko po si Ate Lisa para sa kanyang special number. Pray tayo ng meron tayo mas maayos na gagamitan. Thank you, Lord, for the trials that come my way, and that way I can grow each day as I let you lead. And thank you, Lord, for the patience those trials bring. And the process of growing, I can learn to care. But it goes against the way I am to put my human nature down and let the Spirit take control of all I do. 'Cause when those trials come, my human nature shouts the thing to do, and God's prompting can be easily ignored. I thank you, Lord, with each trial I feel inside, that you're there to help, let and guide me away from wrong. 'Cause you promised, Lord, that with every testing, that your way of escape
to you belong. But it goes against the way I have to put my human nature down and let the Spirit take control of all I do. 'Cause when those trials come, my human nature shouts the things to do, and God's prompting can be easily ignored. So give me strength to do thy holy will, my Lord, my Lord. Praise God. Purihin ang Panginoon. Tayo naman po ngayon ay mag-take ng banal na hapunan. Ang may karapatan lamang pong mag-take ay ang simula sa edad na 12 pataas, 12 hanggang pataas. At kung sino man po ang mayroong hindi magkaunawaan o may kasalanan, ay humingi po tayo ng tawad sa Diyos, kasi sinasabi po sa talatang ito, kaya't ang sino man kumakain ng tinapay at umiinom sa kupa ng Panginoon sa panahon di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kupa, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Kaya nga ang iba sa inyo ay mahihina, sakitin, at ang iba pa nga ay nangamatay na. At tinatawagan ko po si si Pastor Dan, at si Kuya Robert naman po, at si Ate Ana ang magbibigay po ng alak at tinapay. Sige po. Dito. Sige na, distribute mo na po. Sabay-sabay po natin na kakainin ng tinapay at sabay-sabay sa pag-inom ng alak. Sinasabi nga po sa 1 Corinthians chapter 11 to verse 23, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Pwede na pong tumayo ang kapulungan. Kung nakahanda na po ang bawat isa, sabay-sabay po natin kanin ang tinapay. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayo uminom. Ang langit, Panginoong
Jesus, maraming salamat sa iyong sakripisyo sa krus, na kung saan ang iyong katawan ay nagayubay, ang iyong dugo ay nabuhos para sa aming kasalanan, para sa aming kaligtasan. Salamat sa biyayang ito na aming natatanggap, na habang aming inaalala itong nangyari sa iyo, inaalala din namin ang benefits, ang biyaya na aming natanggap mula sa iyo. Kaya pinupuri ka namin sa mahal nito. Maraming salamat sa benefits mo sa aming buhay. Aming lalakaran ang iyong mga pangako. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kakaupo na po ang kapulungan. Praise God sa natapos nating banal na hapunan. Para po sa ating pagbabalita, bago pa lang pagbabalita, ano ang topic ni Pastor ngayon? God's word. God's word and your word. God's Word and Your Word. Akala ko natuka na ng ibon. No? So saan nakatanim yung God's Word? Sa puso. No? So, maganda yung example ni Pastor na meron tayong pattern na susundin. Meron tayong tamang landas. Ito, si Jesus ang daan ng ating title. Para sa ating mga pagbabalita, si Kuya Rudy. Okay. Naiwan daw yung tansya na. Para sa pagbabalita, sa Wednesday po, meron tayong gawain sa tahanan ng mga Agaw family. Okay? Kuya Rudy, Agaw. Punta tayo mga kapatid at invited ang bawat isa. So, kung may time ka, pwede ka rin pumunta. At sa darating na linggo, si Kuya Rudy rin ang ating speaker. Na? So, sa iba pang mga detalye ng ating gawain, patuloy po ang ating Bible study sa tahanan ng mga Kaldeon tuwing Miyerkules at Biyernes tuwing alas 3 ng hapon. Ang sabi nga ni Pastor, Christians, ano ang bunga ng Kristiyano? Kristiyano rin. Dumami na ba kayo? Amen. Amen daw sabi ni Pastor. So, ang sabi, ano yung Great Commission? Humayo kayo. At humayo kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa, no? So, hindi lamang yung kayo lang ang kontento, paano yung mga iba, no? So, pagdating ng Panginoon, yun lang nakikinig, yun lang tumanggap sa Panginoon ang pupunta sa langit, paano yung iba? So, pagdating natin doon, tatanungin tayo ng Panginoon, ano ang ginawa nyo sa inyong buhay na nasa lupa pa kayo, no? Doon papasok yung, am I my brother's keeper? Are you your brother's keeper? Are you your brother's keeper? Amen. Amen. No? Sa iba pang mga concerns ng church, meron ba, Pastor? Meron po kayong mamaya po pagkatapos ng ating gawain, ang board ay magkakaroon ng meeting. So, ang board ay maiiwan, ang iba naman ay pwede na umuwi, na hindi kasama sa board. Yun lamang po at tinatawagan ko si Pastor para sa basbas at panalangin. Iko-correct ko lamang po yung aking may bahay. Wala pong uuwi. Lahat po, wag kayong madali. Hindi tayo magugutom. May nakahanda pong pagkain. Dito tayo manananghalian lahat. Okay. So, ngayon po ay mayroon akong mga itatalaga na mga bagong pamunuan. No? Nagtalaga na ako year 2022 at hindi nakatagal nawala lahat.
2022. Nagtalaga na naman ako 2023, kalagitnaan ng taong 2023, sa awa ng Diyos, wala na rin lahat. Ito po ang pangatlong pagtatalaga. Ang aking pakiusap, hindi po ito biro-biro. Kasi, hindi kayo sumumpa sa akin. Sa Diyos kayo sumumpa. We are a believers. We are called to serve. Tinawag po tayo. Yan, nag-aaral po ako sa New Life Training Center. We are called to serve. Lahat po tayo may gagawin. Kita nyo na nagagamit ko kaagad ang aking pinag-aralan. We are called. Mayroon pa nga, diba, yung inininsahe ko ng no retreat, no surrender, yung hapon, ayaw sumuko. Tapos na ang laban. Galing din yun ng New Life. Okay, so, tatawagin ko po isa-isa, tatayo tayo rito sa harapan, at akin pong itatalaga. Tandaan po natin, sa Diyos kayo mangangako. Inuulit ko lang, hindi sa akin, pare-pareho lang tayong manggagawa ng Panginoon. Okay, una kong tatawagin si Pastor Dan. Pwede po bang tumayo dyan sa pinakauna? Bilang assistant pastor. Pag sinabi pong assistant pastor, habang assistant pa siya, wala pang trabaho bilang head. Ako pa rin ang head. So, siya reserve. Yun po ang sabi sa Constitution and Bylaws. Reserve po siya. Pag hindi na ako fit to work, nagkasakit, namatay, automatic po siya. Hindi talaga, hindi pa ako mamamatay. Di ba sabi nga natin, si Rudy, 86 na. 86. Inspired ako na nakikita ko siya. Yung si Rudy kanina, lalampas pa tayo doon. Kaya lang ako kasi sigurista. Ang gusto ko kasi, we're prepared. Nandyan siya. Sabi ko naman, siyempre tatanggi yan dahil, di ba tatanggi, busy yan eh. Hindi problema yan. Kumuha rin siya ng assistant, yung nang ipalit niya rito siya, overseer na lang. Ang mga senior pastor kasi, taga-tingin lang yan. No? At least, tingnan nyo mayroon na tayong, yan, yung nilagay ko dyan sa bulletin board, registered na tayo sa state. Hindi na ito mawawala, tuloy-tuloy na po ito. Umpisa lang yan kaunti, pero ang Diyos ang magpapalago. Hindi si Kuya Dan, hindi Pastor Dan, hindi ako. Hindi namin kaya yan. Trabaho ng Diyos yan. Siya ang magpapalago. Kaya lang, faith without work is dead. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Kaya kikilos tayo, di ba? Matthew chapter 28 verse 18, kaya tumayo kayo, gawin yung alagad. Okay, so mahaba, magtatalaga lang naman. Okay, wala ba si Kuya Edgar? Wala, no? Okay, tinatawagan ko rin si Ate Lil bilang head ng presider. Siya. Tinatawagan ko rin si Ate Lenny bilang treasurer. Treasurer po. Tinatawagan ko si Ate Arlene bilang Pangulo ng mga kababaihan. Pag sinabi kong Pangulo ng kababaihan, no, lahat ng ina rito, lahat ng nanay, hawak mo, kontrolado mo. At nasabi ko na nga, sa Pangulo ng kalalakihan, tinatawag ko rin si Pangulong Kuya Robert, nasabi ko na sa kanya na madali lang ang trabaho ng Presidente, ng Pangulo. Diba? Bahala na kayo mag-usap, yung pininto ko sa iyo, yun din ang gagawin niya. No? At kung marami kayong hindi pa alam, lapit lang kayo sa amin ni Pastor Dan, kami ang tuturo. At tinatawagan ko rin po ang mga presider, si Ate Ana, si Ate Lisa. Pwedeng pag ganon sa harap? Sa harap kayo lahat. Ate Lisa, si Kuya Tom. Tom. Nasaan si Kuya Tom?
Sama ka dyan kasi ikaw naman ang, di ba, ano ba yung tinatrabaho mo noon? Yung taga-bilang, taga-inventaryo ng gamit. Ano ba yun? Nakalimutan ko na. Kasi dati sa day by day ka. Ngayon ay hindi na tayo day by day. Si Jesus ang daan. Okay. Uulitin ko, kayo ay manunumpa. No? Alam nyo, ikikwento ko, nakalimutan ko. Nung ako ay ginagawang officer, naku, ang tuwang-tuwa ako. Ang saya-saya ko. Lalo akong nagiging aggressive. Ipinakikita ko kay Lord, na kaya, si Lord na naglagay sa akin sa katungkulang ito. Kayang-kaya to. Kaya ang bilis kong ma-promote. Ito nga, nag-umpisa lang ako sa katulad ninyo. Ngayon, head na, pastor na. So, sa restaurant, di ba, ikikwento ko sa inyo, nag-umpisa ako sa waiter, 6 times promotion, naging manager ako. Restaurant manager. So, nasa atin po talaga yan. Magpasalamat tayo na kayo ay itinalaga at gamitin nyo para kay Lord. We are called to serve. Okay? Kaya nga mga kapatid, pinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Mga kapatid, dapat ninyong matalos na ang tungkuling nakaatang sa inyo ay di nagmula sa akin, sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkaloob sa inyo sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Dahil dito ay tumugon kayo sa aking mga itatanong sa inyo. Number 1, nararanasan ba ninyo na sa inyong puso na ang Diyos ay tumawag sa inyo upang manungkulan sa tungkuling hawak ninyo ngayon? Ang sagot lamang po, opo or hindi. Opo. Okay, yan ang number 1. Nangangako ba kayo sa Diyos at sa harap ng kapulungan ito na tutuparing may pagpapakasakit ang lahat ng tungkulin taglay ninyo ngayon? Sagot po. Nangangako ba kayo na tutuparin at ipatutupad naman sa iba ang palatuntunan ng kapisanan at disiplina ng ating iglesia?